Magandang gabi po sa bawat isa at sa bagong join. Ina-explain na natin yung about licensing. Ano po? At ito nga yung itsura niya. Meron yung full colored at saka meron yung white or plain background. Sa colored natin, may black, maroon, and dark blue. Ang licensing program po ng MBS ay for legitimacy and recognition tsaka credential purposes. So, alam naman natin na hindi lahat ng pastors ay under or affiliated sa isang malaking organization. Meron ding self-registered na iniregister sa SEC or mga as in wala pang or non-SEC registered churches. And hindi naman hadlang na kapag SEC registered tayo or hindi SEC registered, hindi na natin na-fulfill yung calling natin. Agree po ba tayong lahat? Pwede tayong mag-function sa calling natin kahit hindi tayo SEC-registered. Actually, hindi nalilimitahan doon ang ating calling. Pero hindi lingid sa lahat na sometimes they are requiring these things para tayo po ay maging legit. At alam naman natin na minsan may mga tao rin na naghahanap ng mga ganyang bagay lalo-lalo na sa legal aspect. So this program was developed as a response to the growing need of official licensing to ensure that we can serve without the legal complication or doubts that may arise from operating outside and formal churches and structure. May nabalitaan din ako na isang church may parang galit yung isang pastor sa kanila Ni-report sila dahil bogus nga but they are collecting money. So the government checked out yung church na yun if registered. Ang hirap din pala mag-collect ng money kapag hindi ka registered. Lalo-lalo na dyan sa ibang bansa. Tama po ba, Sister Mirna? Po? Pag nagko-collect ka ng money tapos hindi ka registered as an organization, parang mahigpit. Opo. Opo, hindi po yun, hindi po Oo. So dito sa lawful. Pilipinas, na may mga nakapag-operate naman, hindi nahadlangan, pero pag may nanilip sa atin, wala tayong magagawa. Talagang ang maitatawag sa atin ay bogus talaga yung ating Opo. organization. Pero True. love gift, okay lang po, love gift. Love gift po. Yun, wag i-declare na mga pledges in donation. Actually, kahit donation, hindi rin maganda. Love gift, okay lang. So, ayan. Ang kagandahan nito, ang MBS is a theological institution. Hindi siya affiliated with any specific group or organization. Wala tayong church na nag-under sa organization or hindi under ang MBS or ang ating institution sa anumang uri ng church registration. So this gives us flexibility to offer ministerial license with no hidden string attached. As in, walang kokontrol sa inyo, walang hahawak sa leeg, walang magdidikta na mag-report kayo ng ano nyo, ng financial account nyo every month. So walang ganun-ganun po sa licensing ng MBS. Our goal is simple lang, to provide pastors and church workers with tools, credential, and confidence that they need to be effective in their ministry. Kaya hindi lang pag-licensing, hindi lang license ang ipagkakaloob natin. May mga tools din tayong ibibigay at everyone could be a part of this community. Lahat ng mga part or member ng licensing, we can collaborate to each other para magtulungan. So through this program, you will not only receive your license, but you will also gain access to 12 free theological credits unit. At actually, ito yung homiletics 1 and 2, which is yung basic homiletics and expository. And yung hermeneutics natin na advanced and basic. Yun yung 12 credits. So, sa mga ibang mag apply na hindi student ng MBS,
we are still offering this. Kahit hindi magla-license eh. Pero inilagay ko na rin just to help them out na maging bogus. So, video resource on ministry-related and theological studies to enhance your biblical knowledge. Kumbaga, i-open natin yung mga video ng MBS sa kanila, yung mga non-student ng MBS. And free ebooks to support your spiritual growth and leadership. Mag-o-open ako ng isang folder na doon ko ilalagay yung mga ebooks ko na makakatulong sa atin. Depende sa inyong license. Kung sa pastor, about pastoral na mga ebooks. Kung sa mga missionary, about missionary na mga ebooks. And so on and so forth. At yun nga, every members in our Ministers Helping Community Group, lahat ng mga licensed member yon can share insight, offer support, and collaborate in ministry works. And so gagawa tayo ng network. So this licensing initiative is meant for those who, sino ba ang mga dapat na magkaroon or qualified? Siyempre, yung mga leader ng independent church without sending or affiliated church. Kalawa, kahit sabi natin, they serve in churches that are not SEC-registered, hindi sila yung leader, pwede rin. Or those who are registered but lack in official affiliation. And so pastors and leaders who have not yet been ordained within their church or denomination. So by securing a ministerial license, you'll not only avoid potential legal challenges, at may sinend nga ako doon sa GC natin na parang may nag-sue sa isang anak ng mayor na nagkasal siya. Tapos, ayun nga, parang hinuli siya ng authority at kinulong ng 3 to 6 months. And nag-bail na lang siya para makalabas. So, sa atin, walang nagsusumbong din kasi wala naman tayong kalaban sa politika. Pero paano kung meron tayong may liko isip dyan na nakasamaan natin ang loob or something. Si Kibuloy nga hindi nakatakas eh. Pero yun kasi morality problem na yun. At tayo naman, di tayo kalaban ng gobyerno. Pero but to na lang, para maging masunurin tayo sa gobyerno, it's either kuha tayo ng license talaga na SEC-registered. Kaya in-offer natin ang MBS na maging itong licensing program. So, what is license to minister? So, a license to minister is an official recognition or authorization granted by religious organization or authority to an individual, allowing them to perform certain ministerial functions. So this function may include yung preaching natin, teaching and administering sacraments, officiating religious ceremony, like wedding and baptism, and providing pastoral care. So the license serves as formal acknowledgement of the individual's spiritual calling to competence, granting them the legitimacy to serve in a ministerial role, often without requiring full ordination. So alam naman na natin kung ano yung license to minister. And I will give you this copy in PDF format. At ang ating i-issuehan, ito, individuals for specific role such as pastor, missionary, evangelist, chaplain, or Bible teacher. Yung mga nagtuturo sa cell groups or kahit Sunday school teachers or kahit yung preacher. So while they allow the holder to perform ministry duties, they may not carry the same authority as full ordination, which often involves a higher level of training and commitment. So hindi naman ito yung full ordination tulad ng Doctor of Divinity, kasi pag Doctor of Divinity ka, almost lahat naman mako-cover mo. So categories of licensed ministers and requirement. So yan, ano ba ang mga requirement? So, nilagyan na rin natin dito ng requirements. So, yun lang naman ang kailangan natin na bibigyan. Una, licensed pastor or license to minister, tas ang kanyang ministry or position is pastor. And
Missionary, kasi maraming mga missionary na they don't carry any license. Ang nire-recognize lang, license to pastor, mga ganun. Kahit evangelist, kailangan meron din silang hawak na license. Ang problema ng mga church organization, they are not giving a license for evangelist. Ang nilalagay lang nila basta license to pastor. But I know some organizations na nagbibigay na din. At ang kagandahan, ang institution natin, syempre, uh, for training programs, maliban doon na meron tayong training programs or yung mga subject natin na where you can earn units and have certificate, pwede natin silang bigyan ng license after nilang makagraduate or makakahawak ng certificate. Yun ang kagandahan ng Bible School. Na walang string attached or hindi mo masasabi na, oh, lumipat ka na pala ng organization, ng church. O, hindi naman church ito eh. Kaya wala tayong proselyting dito, issue. Okay? Walang proselyting issue. So, license, evangelist, license, chaplain. Yung chaplain naman, they provide spiritual care in institutional setting. Tulad nung, kung ikaw ay nag-evangelize sa hospital, sa mga military base, school, prison, or corporate environments, mas magandang nakalagay dun is chaplain instead na license to evangelize or license as evangelist. So magkakaroon din tayo ng chaplaincy training. Actually si Pastor Job, CPE siya. May certificate siya ng clinical pastoral education. And licensed Bible teacher. Siyempre, kung ang tawag dito, yung mga teacher natin sa government, may license sila, so pwede din tayo magbigay ng license. Kahit hindi ka pastor, basta nag-aral ka ng Bible school and you want to start a Bible study, mas parang madadagdagan ng confidence mo talaga kapag license holder ka. So, general application natin, magsisend ako ng Google form. Wait nyo na lang sa GC kasi hindi ko pa na-finalize eh. Medyo busy ako ngayong whole week. Baka Wednesday lang ako makapagturo. Ewan ko si Pastor Dex, nandito naman siya kung nakakapagturo din siya. Okay po. Nag-enroll kasi ako online. Kaya medyo nadagdagan ako ng load. Pero hanggang October 2 lang ito. Surprise na lang sa inyo kapag natapos ko na at natanggap ko na yung certificate. So, kung ikaw ay may pastor, pwede kang humingi ng endorsement. Kung hindi ka pa naka-earn ng 30 units sa MBS. Pero kapag naka-earn ka na ng 30 units, kahit walang endorsement, kasi ang license naman na applyan mo is not under any church, kundi bigay lang ito or privileges na offer ng school where you enrolled. Then, may interview at saka review, syempre, and you will receive your license na after that. Tayo na dito ang print out, and isi-ship na sa inyo door to door. Ang shipping fee carried by applicant na rin. So, yun. Kung may question kayo, pwede po kayong magtanong. So, ito pala, hindi ko sinabi yung sa pastor, yung mga requirement to apply. Sa halimbawa, sa pastor, syempre, kailangan may picture ka ng church or house church or group of people that you are pastoring. Sa missionary, ganun din, may proof ka na nagmi-mission ka. And sa evangelist, nag-evangelize, you have to submit proof of evangelistic work. Sa chaplaincy naman, ayan, dapat may proof ka din that you are sharing or kahit mag-send ng small clips ng video, ganyan. Or kahit picture. So, hindi tayo magbibigay ng license kung hindi pa nag-work out yung applicant.
So you have to work out first and then we will give you a license. Hindi mauna yung license para mag-workout ka. So kailangan wino-workout mo na yung calling mo before you will get a legal aspect which is licensing. So ayan, parang ganun, hindi ka pwedeng bigyan ng lisensya ng mag-drive kung hindi ka pa marunong mag-drive. Naintindihan niyo po siguro, di ba? So, for more questions, pwede po kayong magtanong. And we will entertain any questions po. Tapos, hello? Yes po. Nakita ko dito yung church name. Halimbawa, paano ito? Halimbawa, church name yung kung nasaan ka nag-serve. Opo. Pero kagaya sa akin, chaplain lang. Walang any involvement na church name or ang tawag dito. As in, wala po kayong covering na church. Okay. Walang covering church. Opo. Kapag walang covering na church, tatanggalin ko yung church name. Hindi ko lalagyan ng church name. Pero ang hirap naman kasi chaplain tapos independent. Parang dapat may fellowship po kayo na ina-attendan dyan. Pwede man. Yung makalagay na kung saan na-belong na church na membership. Opo, yun nga po. Kung saan po kayo naka-cover. Ibig sabihin, Kagaya sa akin, sa e-coffee, so pwede ganon. opo. Ganun nga po. Church membership. Tapos meron din ditong position, itong blank dito sa baba. Sa baba ng church address. Yung position. Itataas ko yung expiration date Kagaya and ng chaplain. ng position dito. Opo, chaplain nakalagay dyan or pastor. Ganun. Yun yung ministry. So, kailan ang expiration ng chaplain? Parang ganito po. Ang nakalagay dito sa ministry or position, church pastor. Doon naman chaplain. Pero license to preach. Pwede rin license to minister tapos chaplain. Pwede rin po yan. License to minister, parenthesis na chaplain. Yes po. Magandang gabi po. Ask ko lang po, ilang taon po yung natin? Validity ng ating license. I'm praying 5 years kung lalagyan ng validity. 5 years para mahaba-haba. Opo, okay. Kailan po ang aling form? Mamaya po hanggang tomorrow. Basta within this week, magsesend ako ng form dito. Parang Opo. Hanggang bukas. Opo. Kasi dito po ay talagang napaka-higpit sa pagdating sa license, dahil dito kahit sabihin mo na ikaw ay graduate ng galing ng Bible school, ikaw ay may kung ano-anong mga achievement mo, pagka wala kang walang license to preach, wala, hindi kayo tinuturing na pastor dito. Hindi kayo sasali. Hindi po dyan. Oo, kahit anong association, pastor. Hindi ka nila Kaya nung bago ako dito, inadap ako ng isang bishop dito, binigyan ako ng license. Tama-tama expired na. Kaya hindi naman po ako sa kanya dahil lang masyadong meron din mga problema nga. Di ba, nakwento ko na nga sa inyo, kaya ayoko magpa-affiliate kahit kanino dito. Tama-tama po at meron tayo sa ating Bible school, kaya pray ng Panginoon, po. Talagang nangyayari yung mga bagay para hindi tayo maging kaiba sa kanila. Tayo ay patuloy ng ating paglilingkod na walang sinasabing
Wala yan. Wala namang ano yan. Wala namang lisensya yan. Ba't kayo naniniwala dyan? Ang akala kasi nila, yung may lisensya lang dito ang pwedeng mag-preach. Mm-mm. Sabi ko sa Maynila naman, ang tagal ko ng pastor, lalo na sa amin, wala naman kaming mga license to preach. Ano po yung galing sa ano, kami po galing lahat sa IBTC. Wala Mm-mm. naman kami nung araw, wala naman kaming mga license nung araw doon. Opo. Kaya salamat sa ano, no. Hanggang sa pwede pong makakuha ng klasam tayo niyan. Po. Yung sa license ng ano, sa pagkakasal. Ayun, try kong umattend ng isang seminar and doon ko po malalaman. Sa Kasi PSA, opo, kung klasam. pwede ba yung MBS as a religious institution na tumulong na magbigay ng ng ang tawag dito, license for marriage or marriage license. Siguro, ang Pag-pray ano, natin. pagkaintindi ko niyan, Pastor, kayo ang may ano diyan sa MBS, tapos siguro ikaw lang, Pastor, ang Endorsement. rasa mo. Mm-mm. Tapos ikaw na yung magiging parang ano tawag dito. Kasi pinapayagan naman ng PSA po yan eh. Opo. Kaya lang kailangan pagka pumunta sila sa isang lugar, ba sa inyo, magse-seminar sila, ang kailangan yata may mga attendance na inaabot kung ilan ang, ano ba, mga 50 persons or mga 75 ganoon. Saka sila pupunta para explain yung sa Scrasam. Sa Actually, Crasam, gano'n. sila po talagang naghahabol ngayon ng mga bibigyan nila ng lisensya. Kaya Oo, totoo. gusto ko pong magtanong na kung ako ang may-ari ng isang institution na religious, pwede bang ako ang magpapasa na lang ng mga requirements para sa mga members ng institution na ito? So, yun yung Opo. gusto kong tanongin. Kasi ganyan po ang ginagawa ng Kingsway. Kasi dito may nag-aalok. Alam niyo kung magkano, Pastor? Kano po? How much ang palisensya po? May nag-aalok dito. Yes po. Nag-aalok dito, may string attached ka na, 5K. Mm, Ang mahal. ginawang business po pagka ganun. Oo, tapos Ginawang string Ito negosyo. kasi, sa atin, yung pa-print, sa atin na rin yun. Hindi lang talaga shipping fee. Kumbaga parang membership fee na lang din yung sukli nung pagpapaprint natin. Sa atin ito, Nasa Pastor, magkano yung babayaran? 500 lang po, napakamura. Hindi naman kasi natin to gagawing parang business na na pagkakitaan mo yung mga tao mo lang lisensya. Tapos marami ding Kasali na yan yung shipping fee. yun ang hindi po kasali. Basta Sa ang 500, license, hindi kasali yung shipping sa 500. hindi po. Sino magbayad ng shipping? Yung pong pagsesendan natin, unless gusto nyo, dyan na kayo magpa-print ng tawag dito, soft copy na lang ibibigay and then ipaprint nyo po dyan sa inyo. O pwede ganun zero pa, Pastor? Yes. Pero still, you will pay 500. Oo. Opo. Parang yun na yung membership kasi natin. Opo, Minimal yan, minimal lang. Opo. So Submit with lang your ng form, signature na. ipiprint ko dito yung mga kada form and then may filing tayo, parang filing cabinet na lahat ng members ay nandoon per year. Kaya i-organize po natin. Pastor, halimbawa after 5 years ma-expire, saan kami Opo. mag-renew? Dito Sa na inyo lang pa po rin? ulit. Opo. Kung hindi pa dumating si Lord at buhay pa tayo, sa akin pa din syempre. Pero pag dumating na si Lord, di praise the Lord. Wala nang lisensya, wala nang renew.
So, ayan. So, paano ang pagbayad? So, kailan ang bayad? Pagkatapos nyo na lang po mag-fill out ng form, meron na rin doon attach na nakalagay ng screenshot or kahit i-type na lang yung reference number Ay, yung proof of payment. po ng proof of payment. Or i-PM nyo sa akin kung kahit hindi nyo i-attach. Kung may GCash lang po, GCash. GCash. Tapos, GCash na lang. ipiprint ko din yung payment nyo. Kasi ilalakad ko din to sa SEC natin na meron tayong licensing program. Kasi pag hindi yon dineclare sa SEC, magkakaproblema din ng Bible School. Tapos lahat ng list ng member din ng nag-license ay kasama sa natin, book. May book, may yearbook po kasi ang pagre-report sa SEC. Sige, Pastor Marlon, any question po? Then si Tita Mercy after. Matanong ko lang po, no? Yes po. Kunwari po, mag-assist po ako sa wedding, sa marriage po. Kunwari, hindi po ako yung magpo-pronounce. Pwede po ba gamitin yung license para pumirma? Or hindi pa po? Hindi pa po tayo pwedeng mag-conduct ng kasi hindi naman siya marriage license eh. Kumbaga, isa ito sa mga step para makapag-apply ka ng marriage license. Kailangan mo ng ordination eh. So, syempre, minsan hindi nakakapag-ordain agad yung mga pastor natin. Ang dami nilang mga kailangang i-require sa iyo, di ba? Sa MBS, pwede tayo mag-release ng certificate of ordination. Pero, hindi ka rin ma-ordain kung wala kang hawak na congregation. Kailangan talaga as a pastor, may hawak kang congregation. Yun yung isang magiging natin. Ang mangyari po nito, kung sakaling kukuha po ako ng license na yon, ako na po yung maglalakad sa munisipyo. Opo, ganun. Maliban lang kung sinabi dito na bibigyan tayo ng authorization na sige, ikaw na ang maglakad sabay-sabay na rin nating i-release. Praise the Lord. Kaya a-attend po muna ako ng seminar. Okay po, Pastor. So, bali, ang need ko lang po, pagkukuha po ako ng pastor license, yung ordination po, saka yung recommendation po ng simbahan. Tama po. Pag sa marriage license na. Yung picture po. No? License to solemnize. Pag license naman sa pastor, ang i-send nyo lang is yung congregation nga or ministry. Depende sa position or ministry na ina-applyan. Pero lahat yon license to minister kasi ang ibig sabihin ng minister serve. Di ba? Lahat naman yan pagsiserve eh. Pastor ka man, evangelist, missionary. Thank you po, Pastor. Walang naman po. Sige po, si Tita Mercy po. Kanina po nag-raise ng hand si Tita Mercy. May question po kayo? Nag-lower na ako. Nag-lower na. Oo, kasi nasagot mo na eh. Okay. Sige po. Thank you po. Thank you. Si Brother Allen po. Gandang gabi po. Good evening po, Pastor Roderick at sa lahat po na nandito ngayong gabi. Blessed evening po. Before po ako mag-proceed sa sa actual question ko po, ay magtatanong po muna ako kung meron po ba Pastor Roderick recorded video po nitong orientation natin kasi hindi na-late po ako. Okay po, meron po. Tsaka bibigyan ko po kayo ng copy ng mga requirements at saka itong in-explain ko sa GC.
Apo. Hindi ko po kasi nasimulan, hindi ko nakita yung mga yung proseso, hindi ko po narinig po. Mga late po ako ng 15 minutes. Yung katanungan ko po, ganito po. Sa pagkakaintindi ko po, way before this itong orientation natin ngayong gabi ay halimbawa po sa license to yung sa pastoral po ay nangangailangan po ng recommendation ng actual church na ina-attendan supposedly ko po. Apo. Pero how about po kung halimbawa yung sa status ko po, nag-a-attend po ako ng church, matagal na po ako nag-a-attend ng church, pero wala po akong with regards po sa membership affiliation po sa church na yon, wala po ako. Nag-a-attend lang po ako ng church sa kanila. Apo. Oo. Kung ganun po, pero may 30 units na po kayo sa MBS, pwede po kayong rilisan. Ibig sabihin, opo, parang pwede na kayong rilisan ng MBS bilang graduate at the same time you are praying or ang tawag dito, gusto nyo maging legal yung inyong function sa ministry. Basta 30 units po. Ang less, ang pinaka minimum. Kapag ano naman sa iba, 12 lang. Okay. Yung salamat po, Pastor. Yung sa ano po, yung sa ano po ba yung pwede ko pong mag-qualify po ako sa license to preach at saka sa preaching tsaka sa license to minister? Pwede pa yung dalawa mag-qualify po ako or isa lang po? Hindi, Saan ano po po, ang pangalan ng inyong license ay license to minister. Ang position niyo po as a minister ay ano po, pag nakalagay doon ay halimbawa Bible teacher or evangelist or chaplain, ibig sabihin pwede kayong mag-preach. Kaya oras na license to minister na yon, pwede kayong mag-preach na yon. Pag license to preach, hindi kayo ang tawag dito, wala kayong hawak na Bible study, wala kayong congregation. And ang function nyo lang talaga mag-preach. So license to preach. Yes po. Meron naman po akong hawak na Bible study group, pero yung ano ko po, yung isa ko pa pong tanong ay halimbawa po nag-apply po ako ng license to minister o tsaka sa regarding sa pastoral na aspeto po, ay kasama na rin po ba yung sa ordination po? Ang ordination, magre-require tayo ng minimum members nyo pag ordination. Kasi ibig sabihin ng ordination, meron na talaga kayong regular na every Sunday service. So ang hirap, kasi ang hirap mong i-ordain kapag wala kayong regular member na kinikilalang talagang kayo po ang pastor nila. So yun yung pinaka-minimum requirement po ng ordination. So pero kahit bahay man yan or pawid lang sa ilalim man yan ng mangga, pero at least kayo talaga yung pinaka-father figure nila sa faith. Yung ano po, pag ano po, kung halimbawa wala pa pong ordination po, pwede ko, at saka mayroon na po akong license sa aspeto po ng pastoral, pwede na po ba akong mag-execute po ng duties at responsibilities po ng isang pastor, regular pastor po, kahit walang ordination? Opo, pwede naman po. Ang ordination, ito follow lang naman din yun. Kumbaga, that is to declare na doon sa lugar na yon ay kayo yung itinalaga talaga ng Panginoon to handle that community or church community. So yun yung ordination. To make it formal lang, yun yung ordination talaga. Pero kahit hindi ka ordain, baka mas i-honor ka pa nilang pastor doon kaysa sa ordained pastor na pumunta lang doon tapos wala naman talagang kongregasyon. Nang-aagaw lang ng tupa. Di ba? So, may mga ganun din kasi. Entitled pastor. Yes po. So, yun lang po yung inquiry ko po, yun lang po yung katanungan ko po. Maraming salamat po, Pastor Eric. Walang naman po.
Yan. So, siguro meron na rin po tayong mga nais na applyan na position, ano po. At meron din akong isesend sa mga chaplaincy at meron akong hihingi na screenshot yung gusto ng chaplaincy. Meron ditong personality test na fill out ko sa inyo. Pero kung gusto nyo, kayo pong lahat mag-fill out, pwede rin. Magsesend ako dito ng dapat nyong um, sagutan. Application po siya sa Google Play. I-download nyo and then answeran nyo yung mga question. Yung final answer or yung result ay isesend nyo sa akin. Yan. Personality test at saka temperament test. Dalawa po yon. Yun naman ay para mas makilala din nyo yung sarili nyo at malalaman ko rin kung baka yung ina-applyan yung lisensya ay hindi nyo talaga calling. Baka may ano ka pala, church planter. Baka pastor ang ina-applyan mo pero in nature evangelist ka pala. So yun naman yung ano. Yun yung maganda dun sa sasagutan nyo na isi-send ko po na dalawang link yun ng application. And sa mga leaders ng churches, kung kayo po ay pastor or sa binibuild up nyong leader, pwede nyo rin po siyang pasagutin noon. Mas makikilala nyo yung uri ng kasama nyong tao. Yan. Maganda yon sa mga leaders natin sa church na ipasagot. Mas makikilala nyo sila. Kaya kung saan man sila mahina, maiintindihan mo. Mas madali mong maunawaan yung subordinate mo. Kasi weak talaga siya sa part na yon and iba talaga ang personality niya. Ang kaibahan kasi ng temperament at saka personality, ang temperament, you are born with it. Ang personality, nurture or because of your surroundings, yung upbringing mo, doon naiiba yung personality mo. Pero yung temperament, simula nung pinanganak ka, nature yon. So magkaiba yung personality at temperament. Temperament is nature and personality is nurture. So, syempre, yun yung magiging test natin dito sa Kung ating melancholic ba? oh, Kung melancholic ba siya or hindi? oo. Sa temperament, 4. Pero yung personality test, 16. Yan. Malalaman nyo na lang po after natin dito. So maraming salamat po, Pastor Jaime. May question din pala dito. I have a license in Dubai but not in Pinas. Madami nag-ask sa akin na Pinoy magpakasal. Sabi ko hindi ma-recognize yun kasi yung kasal ko sa Pinas. Hoping MBS will give me license to marry na recognize sa Pinas. So pag-pray natin na maging positive yung result sa ating plan na ilakad. So ayan. Yun lang naman po. At meron pa bang pahabol na questions? Pastor Justin, Sister Jennifer, Sister Mirna. Sister Mirna po. Yes po. Ask ko po kahapon po, bali, official po na ordained na po ako as a praise Wow. God. Praise God. Congrats po. Lord. Anyway, ask ko po, bali, i-honor po ba dito kahit ang congregation namin is a Filipino community, bali, no, grazie. Bali, ang tanong ko po is kung i-honor po yung yaan, halimbawa for license for, ano ba to? Like,
nakalimutan ko yung word. Paano ba yan? Yung ano po, yung dedication. Child dedication po. Opo. Pwede po yun. Anyway, Child Pilipino dedication. naman po kami. Opo, mga Pilipino naman yung ano namin. Dito Yung- po, kung may license din kayo, tas kayo ang tinawag na mag-dedicate. Tapos Pilipino po i-dedicate nyo dito sa Pinas or dyan po sa inyo? Dito po, dito. Mm, Dito po. opo. Kung So, applicable po ba? yung, ayun ang problema, no? Kasi ang certificate nyo dyan, hindi siya ano as oo. Pero, Pwede po akong gumawa kung gusto nyong mag-demand ng certificate format. Sige, gagawan ko kayo ng certificate of baptism at saka certificate ng dedication. dedication. Yes. Opo, yung mga ganun po. Dalawa Yun po kasi yun. ang, Yun lang naman, Opo. dalawa ang pinakamahalaga, baptism and dedication. Yung opo, yun nga po license yung, ng marriage, hindi na natin sakop yan. So, itong dalawa, lagyan Opo. natin ng logo ng MBS. Kung dito kayo sa Pinas, pwede ko sigurong, ayun na lang, okay na yun, kahit ano lang, logo lang na printed. Pero kung gusto niyo Opo. ng mayroong tatak na seal siya, so you have to pay talaga ng mas mahal kasi sa shipping. Knowing me, Pastor. Wala pong problema doon sa ano, Oo. sa bayo. Kasi ang kagandahan naman nun, may seal siya. Yung iba kasi hinahanapan talaga ng seal para Opo, sabihin nila na legal talaga. And yes, then, yes. yung nakalagay na lang doon sa isang, parang sa left side, ako and yung as position ko. And then sa kabila, blank na lang. Yung church po namin should Opo. be recognized by our church. Opo. Na po, kailangan din po nakalagay ito. Ayun po, sige po, mag-aano po ako ng para sa amin dito sa Italy. Sige po. Okay? I-ano niya na lang po sa akin. Message niya na lang po. Mag-usap na lang po tayo. Thank you po. God Sige bless. po. Pero nakalagay din sa certificate, syempre, yung hawak nyo na pangalan ng church. Yes. Of course. Parang Yun nga po. may maliit lang sa baba na mobile Bible school. And then secrets niya para masabi natin na official talaga yung certificate. At saka with that po, Pastor, hingi rin po ako ng mga references. Halimbawa po for dedication, for baptism. Sige po. Bibigyan ko po kayo ng free manual. Basta license kayo po. At yung script. Opo, sige po. Thank you po. Kokopyahin ko na lang yung nasa Poimen Bible. Hindi na may Poimen Bible dyan. Alam niyo, di ba mayroon sa likod? Bigyan ko na lang kayo ng soft copy din nung Poimen Bible yung nasa. Okay. Thank you po. Sige po. Pagtsagaan natin yun na i-encode para may manual naman ng mga pastor. Thank you po. So, okay na po? Wala na pong question? Pahabol? Si Pastor Raul, kamusta po? Ako, Pastor, may naisip akong itanong. Sige po, tanong po kayo. Kasi nandito yung aking kasama, si Pastor Annie. Opo. Gusto niya kumuha ng license din. Pero, pastora na siya, matagal na. Opo. Pero hindi siya enrolled sa MBS. Okay lang po. Pwede bang makakuha ng license? Okay, yes po, pwede salamat. po. Salamat. And bukod doon, papanoorin lang po niya yung 12 na free units, which is makakatulong din sa kanya. Yung hermeneutics at saka homiletics lang.
Yun lang dalawa ang Okay, okay. kailangan. Pero walang bayad yan. Isesend lang sa kanya yung link and then Manonood parang na siya. manonood lang Okay. po siya. Thank you so much. And yung license na isesend, bukod sa certificate, 'di ba, certificate, mayroon na rin bang attach ID? Opo, Parang ganun. printed na po yon sa 500. Para ano na siya, yung 500. PVC. Wow. Opo, 500 Oo. lang. Wala, makamura, no? Opo, ano yan? Mura po Kawang yun. gawa ng MBS. Kawang gawa. Thank you so much. Salamat po sa inyong lahat. God Sige bless. po. Pastor, Yes po. pwede na siguro yung sa amin, dyan na lang printing na lang siguro, no? Para pagdating dito, ready to use na. Mm-mm. Pwede po yun. Basta shoulder po talaga ng ng applicant yung shipping fee. Magkano yung shipping? Last time na nagpa-ship ako, nasa 140, 150, ganun. Sa JRS. Pero yung hindi maabot ng JRS, umaabot siya ng 190 hanggang 200. Sa amin dito kasi LBC. Opo. Malapit dito may LBC. Sa amin dito, LBC, GNT, Plus Express. Yung JNT, may ano rin. Mura din po sa JNT. Kano ba binayad ko sa JNT? 190. Papers din yun. Certificate. Ano ang kuan kung halimbawa, kung dito lang printing sa amin, kami na lang magpa-print, ganun pa rin. 500 po. At least wala kang 500 pa shipping rin. fee. Opo. Walang shipping fee. So Opo. kami na lang mag-print through PVC. Opo. Pero yung layout, ready for PVC printing na yon. Opo. High definition, ready to print as PVC. Sa PVC. Sige pa. Pwede rin, na lang siguro. pwede rin po i-print sa tarpaulin. Malaki sa paano bahay. Joke lang po yun, ha. Nagtaka si Sir tarpaulin. Sige po, Tita Mercy. Ano po yun? Hindi po, pag sila ang nag-print, paano yung sealed? Di ba may sealed? Yung certificate, logo lang yun. Certificate of license. Akala ko may sealed. Pero Okay, kapag ipapaship natin, siya, license, tapos may certificate na rin doon. So, isi-send natin yun na may seal. Dry seal. Ayun. Yun yung ayun po yung ibig ko sabihin. Pag sila ang nagpa-print, okay Wala. naman yun eh. Pero Yung walang logo. seal. Opo, Oo, logo wala yung lang. logo. Importante po kasi yung sealed eh. Kasi Opo. yun yung parang authentic. Official seal. Opo. Oo, official. Oo. Kaya I suggest po na mag-ship na. Mura na rin naman yung magdagdag shipment. na lang ng shipping, Pastor. Opo. Yung iba, walang pakialam sa certificate. Yung PVC lang. Pwede naman yun. Pero iba din yung may makita kang certificate. Ano yung laman ng certificate? Ano rin, to honor lang kung ano yung sa may tawag dito, yung PVC. Dinedeklara na holder ka po ng license. Ganon. Opo. At yung mga paliwanag doon. Parang pag kumuha tayo sa bangko, may letter siya. Certification na kayo po ay holder ng license. Importante po yung certificate din na may sealed. Kasi kung magkaminsan, sasabihin ng iba, yung ID kasi madali lang po i-print yan eh. Kahit saang gumagawa ng ID, Opo. pwede ka pong magpa-print ng ID. Yun Pero po yung issue noon talaga. Yung certificate po na may sealed, ay ano po yun? Parang nakakadagdag po Opo, ng yun yung magiging mag-authenticate sa license. Opo, ganun po. Sili, mag-fix na lang siguro, Pastor, kung magkano yung shipping fee sa True LBC or GNT. Ang shipping fee, bayaran nyo na lang po after ma-send. COD. Hindi po. Ibig ko sabihin, pipicturean ko yung payment ko kung magkano and then reimburse na lang sa inyo. Okay. Sasagutin ko po muna.
Then, kami lang mag-reimburse. balance nyo. Ganun. Di kayo Okay po. gagraduate sa MBS pag di nyo binayaran. Oo, siyempre. Nakalagay sa meron kaming balance. plan. Oo, hindi makagraduate kundi makabayad. Pero walang kinalaman po itong licensing program sa educational natin. Hindi na natin 'yun gagamitin. Parang additional program na lang din to ng school. So ayan, samantalay nyo na. Kung wala na, sa GC na lang po tayo mag-share kung anong mga inquiry natin. Sir, yung iba dito wala sa GC. Ano po, i-add ko na lang po kayo yung mga wala. Thank you. Si Sir Dexter, kayo po, meron pa po kayong meron kayong ibang concern? Wala naman po. Okay. May nakita ako dito sa chat nyo at mag-PM na lang din po ko sa inyo. Sige po. Thank you. So kung wala na, close natin sa prayer and ayan, i-finalize ko po yung Google form natin na isi-send ko na lang din sa ating GC para maka-step 1 na tayo. So ayan. Picture po, Pastor. Pa? Picture. Oo, picture tayo. Sige. Open cam. Yung mga gusto mag-open cam. One, two, three. Isa pa. Sandali po, hindi ko narinig. Sige, picture po tayo. Open Okay. cam. Thank you po. 1, 2, 3. Ayun. Sige, maraming salamat po. At pagpalain tayo ng Panginoon. Thank you and good night. God bless. Wednesday Salamat po, po. Pastor. Wednesday po Salamat. tayo magkaklase. Thank you rin po. Salamat po. Nasagot na rin God daw bless po, ni Pastor Pastor. June. Good God bless po. Bye-bye. Thank you po. Chat nyo na lang po ako. Thank you po. God bless po.